patuloy mo silang bigyan pa ng mas marami pang patotoo, Panginoon ko, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon ko, Lord God, sa mga susunod na gawain, Lord. Ay naniniwala po ako na mas marami pa pong mga anak mo ang magsasabi na napakabuti mo, Panginoon ko, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At ibinabalik ko na po ang ating gawain sa ating pong Senior Pastor, Tay Alex Nasuelo. Amen. Praise God, praise God. Isang mabiyayang madaling araw po sa lahat ng mga Dawn Watchers. Ginising ni Lord. Amen. Na tayo ay maaganap sa kanyang layunin bilang mga Dawn Watchers. Matikapagbantay sa pananalangin sa madaling araw. Sa basa ng Prayer Faith Church, Worldwide Ministries Incorporated. At pang-anim na taon na po natin ngayon at pang-100 araw. Hallelujah. 6 years and 100 days na po tayo na gumaganap sa ating Dawn Watch Prayer Service. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa mga maaga naka-join na at salamat din po sa kapahintulutan ng ating mga tikapanguna dahil nagagamit na po natin ang ating Facebook Live. Amen. Naka-live streaming na po tayo ngayon. Sa mga kamanggagawa ay pwede na po kayo mag-join o kaya doon sa mga hindi nakagising ng madaling araw ay maka-join sila. At naka na rin po tayo ngayon, after this, makikita rin po natin sa TikTok kung may mga TikTok account kayo. Salamat dahil may kamanggagawa din tayo. Si Pastora Sandra siyang nagpapatakbo siyang admin natin sa TikTok. At the same time, she is praying na mailagay din natin sa YouTube. Okay? At sa Spotify yung ating gawain. 4 na platform na po. Pero patuloy pa rin natin pinagpipray na maganap at may maturuan din sa Pastora Sandra na mga kabataan natin na magpatakbo rin ng ganito. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga Dawn Watchers na patuloy nakikita sa bagay na pinagaganap ng Diyos sa atin. June 17 na po ngayon at malapit na. 18, 19, 20, 21, 4 days more to go. At ito na tayo. Salamat sa mga nakisa sa corporate prayer and fasting na patuloy pa rin gumaganap hanggang sa mga araw na ito. At napakaganda po ng topic natin ngayon, from panic to peace. Amen. At ang tema na sasagutin po natin sa umagang ito natin marinig ay how can we find peace in the middle of life storm. At ang gagamitin po ang ating pinakabatang pastora sa POF Linasing Chapter, walang iba kundi si Pastor Melissa Jane Pasuni. Next, your turn. Amen. Praise God. Maraming pong salamat po, tayo Pastor Alex. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang una po sa ating spiritual director po sa buhay po ng ating Bishop Ross, kasama po kay Pastor Mamiglo, sa ating senior pastor po kay tayo Pastor Alex, ganyan din po kay Pastor Jay. At sa lahat po ng mga magigiting na lingkod ng ating Panginoon na muling nakagising po sa madaling araw na ito para muling makapag-alay ng pagsamba sa Panginoon at makapakinig po ng salita ng Panginoon. Amen po. Kaya sa oras pong ito, sige po, kunin na po natin yung ating mga sandata, yung ating mga Bible at tayo po ay makipagbuklatan sa aklat ng Exodus chapter 14 verses 15 hanggang 25 po. Sabi po dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo, lalo kung pagmamatigasin ng mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin, ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipapakita ko sa Faraon at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako si Yahweh, ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila, gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo. Madilim sa panig ng mga Ehipsyo, maliwanag naman sa mga Israelita. Gabi at ang mga Ehipsyo ay hindi makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa
ibabaw ng dagat, magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinabol sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat. Ang mga ito'y mga kawal ng Parao na nakasakay sa mga kakuwahi at mga kabayo. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo ay ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Last verse, napabaon ang gulong ng mga kakuwahi at hindi na sila makahabol ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Purihin Amen. po ang kanyang mga salita, tayo po'y manalangin. Lord, salamat po Panginoon sa umagang ito, sa isang pribileyo na muli makapag-aral po kami Panginoon ng iyong mga salita. Minsan pa Panginoon, muli mo kaming patawarin sa aming mga kasalanan. Salamat sapagkat ikaw yung Diyos na palaging tapat magpatawad sa amin Panginoon. Lord, kami po Panginoon ay umaamin, higit lalo po ako na kung wala yung pagsama mo Lord, di namin kaya. Salamat po Ama sa katagumpayan, Holy Spirit, muli kang magturo at marinig namin ang tinig mo Panginoon sa umagang ito. Thank you po Panginoon, namin ibinabalik ang mataas na papuri ngayon pa lamang sa pangalan ni Jesus. Amen po. So muli po, pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. At salamat po sa Panginoon sa isang pribileyo po na muling magamit niya sa umaga pong ito para muling maghayag po ng kanyang salita. At yung ating topic po ngayon, katulad po ng sabi kanina ng ating senior pastor, di ba po, from panic to peace. Amen? So salamat sa Panginoon dahil ito po yung ibinigay sa atin ng Diyos ulit sa araw na ito para muling pagbulay-bulayan po natin. Kaya po yung topic po natin na yun ay napapanahon. Amen po. Dahil sa sobrang dami ng mga nangyayari, amen po, sa buhay natin, sa ating paligid, talagang napakadami po yung mga taong nagpapanik, mabilis mag-worry, amen po, mabilis ma-stress. At kapag merong alalahanin at saka stress, amen po, di ba alam naman natin na nawawala yung peace. Amen po. Pero alam nyo po, si Lord, ang kalooban niya po palagi sa buhay natin ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Amen po, lalo sa ating buhay paglilingkod. Kaya nga po, di ba po, kung titingnan natin dun sa Matthew chapter 8, verses 23 hanggang sa sumusunod, ito yung panahon na, ano po, di ba, natutulog ang ating Panginoong Jesus doon sa bangka. At nung nagkaroon ng malakas na hangin na halos matabunan yung, lumaki yung alon na halos matabunan yung kanilang bangka, di ba po, nagpanik yung mga alagad ng ating Panginoon at ginising nila ang ating Panginoong Jesus. At minsan dumadating po tayo sa pagkakataon na ganun. Amen po na andun yung peace, kung makikita natin natutulog ang ating Panginoong Jesus payapa siyang natutulog. Pero nagkaroon ng distraction, amen po, nagpanik yung mga alagad niya ng ating Panginoon at ginising nila ang ating Panginoon. At anong sabi po ng ating Diyos sa kanila, di ba po, bakit ganun na lamang kaliit ang inyong pananampalataya. Kaya nga po sa buhay natin bilang mga lingkod ng Diyos, muli pong ipapaalala sa atin ng ating Panginoon ngayon na sa kabila ng mga nangyayari sa buhay-buhay natin, amen po, at sa mga sitwasyon sa paligid natin, ang kalooban palagi po ng ating Panginoon ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Amen po. At yan ay ibinigay na ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay ang hari po ng kapayapaan. Amen po. Kaya nga po, doon sa ating teksto, kung papansinin natin, very familiar po ito sa ating lahat, no? Amen po, dahil madalas natin siyang marinig. Yun nga po yung sa kwento nila Moises kasama yung mga Israelita. Alam niyo po, kung titignan natin, nasa harapan na nila yung dagat, amen, nandun yung Red Sea. Tapos pagdating naman sa likod nila ng mga Israelita, yun yung mga humahabol sa kanila. Amen po, yung Faraon at yung kanyang mga alagad. So napakahirap ng sitwasyon po nila nung time na yon. Wala silang ibang matakbuhan o wala silang ibang magagawa. Amen po, kundi talagang magtiwala sa Diyos. Pero anong nangyari, di ba po, kung babasahin natin yung buong chapter nito, nagreklamo sila. Amen, kaya nga po nasabi nila na wala na bang mapaglilibingan sa amin dun sa Ehipto. Amen po, kaya dito mo kami dinala. Nagreklamo sila kay Moises. Amen po, dahil nga ganun yung sitwasyon nila, nagpapanik sila. Syempre kahit sino naman po, di ba po, kapag nandoon sa ganung kalagayan. Amen. Pero alam niyo po ano ang good news? Si Lord talagang pinatunayan niya sa buhay nila Moises, amen po, dito sa ating teksto,
na bagamat sila ay nagpanic, amen, kayang i-transform ni Lord yung alalahanin na yun, yung panic na yun sa kapayapaan. Amen po. Sa peace. Kaya nga po ngayon tuturuan po ulit tayo ng ating Panginoon kung paano tayo makakaranas ng kapayapaan sa gitna ng mga bagyo ng ating buhay. So yun po yung ating tema. How can we find peace in the middle of life's storms? Amen po. Kaya nga po yung ating unang puntos po, hindi na po natin pakakatagalin pa. Remember God's promises. Po, always remember God's promises. Yun po yung matatagpuan natin dun sa verse 15. Basahin ko lamang po ulit. Sabi doon, sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Amen po. So, always remember God's promises. Alam niyo po, ang sabi ng ating Panginoon kay Moises, go forward. Amen po dun sa English. Bago pa man sila mapunta doon sa sitwasyon na gano'n na nasa harapan nila yung dagat, nasa likod nila, habang nasa likod nila yung mga humahabol sa kanilang mga Ehipsyo, amen po. Bago pa man sila makakating sa kalagayan na yun, nangako na po una pa lang ang ating Panginoon na sila ay palalayain, amen, sa pagkaipin. At sila ay dadalhin sa lupang pangako. Amen po. Kaya nga po doon dito sa ating text to, sa Exodus chapter 14 verse 4, kung babasahin po natin, sabi doon, pagmamatigasin ko ang Paraon at hahabulin niya kayo, ngunit ipapakita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan. Sa gayoy malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh. Amen po. So una pa lang po, pinangako na ng ating Diyos sa mga Israelita, kay Moises, amen, na sila ay ligtas ng ating Panginoon. Ipapakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan doon sa Paraon. Amen. Doon sa mga Ehipsyo. Kaso lang, amen po, nakita pa din ng mga Israelita yung, alam niyo po yun, yung laki, yung bigat ng sitwasyon nila. Nakita pa din nila yung dagat at yung mga humahabol sa kanila, di ba po? Kaya doon sa sinabi ng Panginoon sa kanila. Amen po. Kaysa doon sa pangako ng Diyos sa kanila. So, ang nakakalungkot po, madami po minsan sa atin, di ba po, kapag tayo ay nagkaroon ng problema sa pamilya, sa ministry, or sa kung ano pa man po, minsan nakikita natin yung laki ng problema. Amen po. At nalilimutan natin na kapatid, mas malaki ang Diyos sa problemang meron tayo. Amen po. Sa sitwasyon na meron tayo. Amen po. Kaya ano po ang nais ipaalala sa atin ng Panginoon na higit siyang malaki sa kung anumang sitwasyon na meron tayo sa mga panahon na ito, kapatid. Amen po. Ang Diyos natin ay palaging tapat at mabuti. Kaya nga po, ano po, sa mga oras na ito, laging tanong po sa atin ng ating mga tagapanguna, ng ating mga pastors na ano sa panahon na ito, ilan sa panahon na ito yung pinanghahawakan natin na pangako ng Panginoon. Amen po. Kaya nga po, ang paalala sa atin ng Diyos, mga kapatid ko kay Lord, huwag po tayong magpadala doon sa ating alalahanin. Opo, hindi natin may iwasan talaga minsan, di ba po, na mag-worry tayo. Amen, mag-alala tayo. Pero alam niyo po, ang kalooban ng Diyos palagi sa buhay natin, magkaroon tayo ng kapayapaan. Amen po. Ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay paglilingkod. Kaya nga, kapatid, always remember God's promises in your life. Amen. Napakadaming pangako po ng ating Diyos. At sa pamamagitan ng ganito po, pagdalo natin sa mga gawain ng Diyos, amen, dami nating mga services, amen, at sa pagbabasa po ng salitaan niya, amen, doon natin mapapakain yung ating espiritu, amen po, yung ating buhay ng kanyang mga salita. Amen po. Kaya nga po, parang sa GPS lang po yan. Amen, yung pangako ng Diyos sa buhay natin. Na, di ba po kapag yung GPS, minsan di ba sasabihin niya, continue straight. Amen? Kapag kahit na minsan hindi pa natin nakikita kung saan tayo papunta, amen, kung saan yung pupuntahan natin, pero nagtitiwala tayo na tama yun dahil merong direksyon. Amen po. So, ganun yung pangako po ng ating Panginoon. Ganun yung pananampalataya na meron tayo doon sa pangako, sa mga salita ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Kaya nga, lagi po nating tatandaan yun po yung ating unang puntos para magkaroon po tayo ng kapayapaan. Amen po.
sa gitna ng anumang mga bagyo ng buhay natin, always remember God's promises. Amen po. So basic lang po yung mga bagay na ito, pero muling ipinapaalala sa atin ng Diyos kasi lagi po natin naririnig, di ba? Minsan kung ano yung basic, yun pa yung ang hirap pong gawin. Amen po. Kaya yun po yung ating point 1. Pangalawa po, ito naman po ay matatagpuan doon sa verse 19. So sabi po dito sa verse 19, ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila, gayon din ang haliging ulap. Pangalawa po, recall God's faithfulness. Amen? Always recall God's faithfulness. Alam niyo po, tapat ang ating Diyos na pinaglilingkuran. At alam ko po sa buhay ng bawat isa sa atin dito, napatunayan na po natin yan. Amen po. Yung habang tayo ay naglilingkod ng Panginoon, pinapatunayan, mas lalong pinapatunayan talaga ng Diyos, amen po, sa buhay natin na yung ating Diyos na pinaglilingkuran ay tapat siya, amen, at palagi siyang mabuti. Very special tayo lahat sa kanyang harapan, amen po, na talagang tunay na kapag sinabi ng ating Panginoon kung ano yung sinabi niya, yun na yun. Amen po, pag sabi ng Panginoon na anak, kaya, pagagalingin kita, kaya po tayong pagalingin ng Diyos. Magaling na tayo, amen. Kapag sinabi ng Diyos na anak, pagpapalain kita, kahit na minsan yung nakikita natin, amen, yung sa palabigasan natin, kumbaga said na, amen po, kung huling gatang na lang yung isasaing natin, yung wallet natin, amen, wala nang laman. Pero pag sinabi ni Lord na anak, pagpapalain kita, dahil sinabi niya yun, gagawin niya yun. Amen po. So, ganun katapat ang ating Diyos. Kaya nga po dito sa ating teksto, amen po, makikita natin na sa kabila ng reklamo ng mga Israelita, amen, yung reklamo nila dun kay Moises, sa kabila ng lahat ng yon, yung Diyos na nagpadala ng salot doon sa Ehipto, amen po, nung habang sila ay nandoon pa sa loob ng Ehipto, yung mga Israelita, yung Diyos na nag-ingat sa kanila noong gabi ng Pasko, amen, kung babalikan po natin yung kwento bago itong sitwasyon na to, at yung Diyos na naghati ng dagat, amen, para magbigay daan sa kanila. Siya rin yung Diyos na talagang nagpanagumpay sa kanila. Amen po. Siya yung Diyos na nagdala sa kanila doon sa lupang ipinangako, amen, ng ating Panginoon. Kaya nga po, ganun katapat ang ating Diyos na buhay. Amen. Kaya nga, alalahanin lamang po natin palagi yung mga bagay na ginawa ng ating Diyos sa atin noong mga unang paglilingkod natin. Amen po. Lagi natin niyang alalahanin. Dahil alam niyo po, kahit po personally, alam niyo po, isang malaking ko palagi na kapag ako po ay dumakanas ng pagsubok o hindi dumakanas ng mga pagsubok, kahit na natin, pag inaalala po natin yung Panginoon, pag paano siya naging tapat sa buhay natin nung mga unang panahon, alam niyo po, lalakas yung ating loob. Amen? Nagbibigay yan ng, alam niyo po yun, ng encouragement, ng katatagan ng loob para tayo ay makapagpatuloy. Amen po. Sabi nga po ng isang pastor natin, recall God's faithfulness, then smile again. Amen po. Dahil ang ating Panginoon, sabi nga po niya dun sa Hebrew chapter 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen po. Si Lord, kung naging tapat siya sa iyo, kapatid, noong una, kahit nung una mo pang panahon ng paglilingkod, kaya pa din niyang maging tapat hanggang sa mga panahon na ito. Dahil siya ay Diyos na hindi nagbabago. Amen po. Kaya nga po, alam niyo po, isang malaking testimony po namin na tulad nga po kagabi, katulad nung testimony po ng ating pastor kay Edith. Kagabi po nagkaroon po kami ng meeting ng mga pastors dito po sa Linasin. At alam niyo po, labis po kami nagpapasalamat sa Diyos dahil yung regalo po natin para doon sa pledge yung pledge natin para doon sa 25th anniversary, amen po, sa 25th anniversary ng Prayer of Faith. Alam niyo po, pinunuan na lahat ng Panginoon. Kompleto na po sa biyaya ng Diyos at higit-higit pa yung ipinagkaloob ng ating Panginoon. Alam niyo po, nung tinitignan ko yun, sabi ko, Lord, ang laki. Pero alam niyo po, salamat sa Panginoon dahil totoo po sabi ni Pastor Eugene po na talagang iisipin mo talaga na yun ay regalo doon sa
dun sa Mother Church. Kumbaga pagbabalik yun ng pasasalamat doon sa katapatan ng ating Panginoon sa buhay natin. Amen po. Kaya alam niyo po, labis po kaming nagagalak dahil pinatunayan ng Panginoon na sa Kanya talaga walang malaki, walang maliit. Amen po. Dahil siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po. Alam niyo po hanggang sa mga kahit nung kagabi po after nung meeting namin, mayroon pa ding nagbigay. Amen po. Madaming ginamit ang Panginoon na madaming tinouch, mismong si Lord po ang nagtouch sa puso ng mga kapatiran para alam niyo po yun, magregalo doon sa yun nga po sa darating na anniversary ng ating Ubasang Prayer of Faith Church. Amen po. Kaya nga po, alam niyo po, ganun katapat ang ating Panginoon. Kaya yun po yung ating pangalawa. How can we find peace in the middle of life's storms? Pangalawa po, always recall God's faithfulness. Amen po. Yun po yung ating pangalawang puntos. Yung pangatlo naman po ay matatagpuan natin doon sa verse 21. So, basahin po natin doon sa verse 21. Sabi po doon, itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat, magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Pangatlo po ay release your worries. Po, release your worries. So, i-release po natin yung ating mga alalahanin, mga kapatid ko sa ating Panginoon. Dahil alam niyo po, kung si Moises lang po, kung titignan natin, hindi naman po niya kayang hatiin yung dagat po Amen po, nang sa sarili niyang lakas. Ang tanging ginawa niya lang ay sumunod at nagtiwala sa ating Panginoon. Amen. At yung kapangyarihan ng Diyos ang naghati sa dagat para magbigay daan sa kanila. Amen po. At nakakatuwa dahil alam niyo po kung titignan natin dito sa ating teksto na ating binasa na yung nilakaran daw po nila ay tuyong lupa. So imaginein po natin yun, no? Dagat, nahati, pero yung nilakaran ng mga Israelita, grabe to yung lupa. Tapos yung dagat daw po ay nagmistulang parang pader. Amen. So grabe, ganun ka makapangyarihan ng ating Diyos. Amen po. Kaya nga, si Lord talaga yung gumawa po ng himala sa buhay ng mga Israelita noong time na yun. Bagamat sa kabila ng sila ay nagpanik, nagreklamo sila, amen, pero tapat ang ating Panginoon dahil sinabi ng Diyos na palalayain sila, ililigtas sila, amen, ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang kapayapaan po, mga kapatid ko sa Panginoon, dumarating lang po yan o nakakalasan lang po natin yan kapag isinuko natin ang Diyos. Isinuko natin ang lahat sa Diyos. Amen po. Kapag nangyayari lang po yan, makakanasan lang natin siya kapag humakbang tayo doon sa ating pananampalataya. Amen po. Parang po yung teksto po namin doon sa church nung Sunday sa Linasin. Yung text po namin doon ay na pinagbulay-bulayan po sa biyaya ng Panginoon. Yung paghakbang po ni Peter doon sa bangka. Amen. Kasi po madalas 'di ba po ang pinapansin ng madami yung paglubog niya nung siya ay na-distract doon sa malakas na hangin. Amen po 'di ba? Na kaya natakot siya, nag-alala siya, lumubog siya. Amen. Pero alam niyo po, salamat sa Panginoon dahil ang isa sa malaking lesson doon yung paghakbang niya. Amen. Dahil kung hindi siya humakbang, hindi niya nakanasan na makalakad doon sa ibabaw ng tubig. Amen po. Kaya ganun din po sa buhay natin bilang mga lingkod po ng ating Panginoon. Kailangan po natin palaging makahakbang doon sa ating pananampalataya. Amen. Sa kung ano yung sinabi ng Panginoon sa atin. Amen po. Kaya nga po, isang palaging ipinapaalala po sa atin no, na lagi nating titimbangin nasaan ba ang boses ng Diyos. Amen. Sa boses ng ating emosyon, sa boses ng mga tao na nakapaligid sa atin, sa boses ng mundo. Amen po. Pero naway palagi po sa buhay natin paglilingkod, palagi nating marinig, amen po, yung boses ng ating Panginoon. Kaya nga po, kapag hindi natin binitawan kapatid yung ating mga alalahanin, hindi natin makakanasan yung pagkilos ng ating Panginoon. Amen. Dahil magsisimula lamang na kumilos ang Diyos sa buhay natin kapag natuto tayong isuko ang lahat sa Kanya. Amen po. Kaya nga po, alam niyo po, may mga bagay madami tayong mga bagay na hindi po kontrolado. Pero ang ating Diyos na pinaglilingkuran, kontrolado niya po ang lahat. Amen. Kaya niyang gumawa ng daan. Kahit na parang minsan akala natin, alam niyo po yun, wala nang pag-asa. Amen. Kayang magbukas ng Panginoon ng pintuan. Amen.
para sa buhay natin. Kaya nga po, di ba, lagi po nating naririnig sa ating Pastora Josie, di ba po, na God will make a way. So, napakasarap sa buhay paglilingkod na ito na alam natin na yung ating Diyos na pinaglilingkuran, alam niyo po yun na sa kabila ng kahit na minsan magkaroon tayo ng alalahanin, kaya niya tayong bigyan ng kapayapaan. Amen. But yan na ibinigay na sa atin ng ating Panginoon. Kasi ang ating Diyos, kontrolado niya po ang lahat ng bagay. Amen po. Siyempre po, di ba po sa atin, ano pa po ba yung kailangan natin gawin kung alam naman natin na, alam niyo po yun, ginawa natin yung ating part, amen po, at isinuko naman na natin ang lahat sa Panginoon. Amen, so bakit pa tayo kailangang mag-alala? Amen, kung alam naman natin na ang lahat ay nasa kamay ng ating Panginoon. Amen po, kaya nga po kung titignan natin, alam niyo po yun, hindi kailangan ng mga Israelita na hatiin yung dagat. So sa panahon na ito, yung sa teksto po nating binasa, ang kailangan lang nila ay magtiwala at lumakad doon sa daan, amen, na hinati na ginawa ng ating Panginoon. Yun lang yung kailangan nilang gawin amen. Sa kabila ng kanilang mga reklamo, amen, yung mga Israelita na merong, alam niyo po yun, grabe yung panic nila bago sila, nung makita nila yung dagat at yung yung Faraon at yung mga Egyptian na humahabol sa kanila. Grabe yung kanilang kaba, grabe yung panic nila. Pero sa kabila ng yon, nakalakad sila doon sa ginawang daan ng Panginoon na merong kapayapaan. Amen po. At pinanagumpay sila ng Diyos sa bagay na yan. Kaya nga po, alam niyo po, ganun din po sa buhay natin. Ang kailangan lang natin gawin minsan, kapatid, ay be still. Amen? Sabi nga ng ating Panginoon, and know that I am God. Amen po. Kaya nga alam niyo po, isang malaking testimony ko po. Ito pong preaching na ito, salamat kay Lord dahil nung kahapon po, lumabas na po yung result ng battery exam namin po sa school. At alam niyo po, labis ako nagpapasalamat kay Lord dahil doon po ako ginising ng Panginoon na receive ko po yung message po sa email ko po at ang sabi po, pasado nga po tayo doon sa ating battery exam. Kaya alam niyo po, labis ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil nung time po na mag-exam kami, doon po natulog yung mga kaibigan ko sa bahay. At alam niyo po, nag-pray kami, tapos yung gabi pa lang na yun, nag-pray na po kami bago namin pinasadahan mag-review ulit. Tapos pagkagising po ng umaga, nanalangin kami ulit. Hanggang sa nung nandun na po kami sa school, nag-pray po kami ulit sa biyaya ng ating Panginoon at tayo po yung ginamit ni Lord na mag-pray. Pero alam niyo po, after po ng exam, grabe yung kaba ko kasi ang sobrang hirap po. Tapos parang, alam niyo po yun, parang nalulungkot ako kasi hiningi ko po ng tawad yun sa ating Panginoon dahil parang nalulungkot ako kasi kahit ako yung ginamit po ng tayo yung ginamit ng Diyos na mag-pray. Alam niyo po yun, hindi pa din maalis doon sa puso ko na nangangamba po ako na baka, ayun nga po, hindi po tayo pumasa. Pero alam niyo po, sa biyaya ng ating Panginoon, pinasa tayo ng Diyos at alam niyo po, isa sa itinuro ng ating Panginoon doon na anak, kasi sabi ko po, kumbaga ikakampante ko na yung puso ko na magpo-provisionary letter na lang ako, alam niyo po yun, para makapag-enroll po ulit ng third year. Pero alam niyo po, sa itinuro ng ating Panginoon na anak, yan yung nasa isip mo, pero ang kalooban ko ay ipasa ka at ipinasa na kita dyan. Amen po. Kaya alam niyo po yun, isang malaking hinihingi ko talaga ng tawad sa ating Panginoon na alam niyo po yun, minsan talaga kahit tayo yung gagamitin ng Panginoon na mag-pray, amen po, ginawa na natin yung lahat. Alam niyo po, nag-fast din tayo doon, pero salamat sa Panginoon, sa kabila nung kaba ko po, sa kabila nung pag-aalala ko, amen, si Lord yung gumawa po, nagpanagumpay sa atin. Amen po, kaya nga po, itong preaching na ito, una po tayong tinukuan ng Panginoon. Sabi ko, ay Lord, kaya pala ganun yung outline, amen, na ibinigay mo sa amin, amen po, sa atin, na ibinigay sa atin ng Diyos. Kasi alam niyo po yun, katulad nga po ng isang narinig ko po sa ating mga pastors na kapag daw po pala tayo ay nagpipreach, una tayong tinuturuan ng Panginoon. Amen? Para sa atin mismo una. Amen po, sa atin bilang mga naghahayag ng banal na salita at para maituro natin sa mga
makikinig. Amen po ng salita ng ating Diyos. Kaya nga po mga kapatid ko kay Lord, lagi nating tatandaan, amen po yung ating topic, from panic to peace. Amen. Kayang-kaya ng Diyos na i-transform yung panic na yan, kapatid, yung mga alalahanin na yan, ano man yung mga alalahanin natin sa kapayapaan. Amen po. Kaya nga, paano po natin matatagpuan yung kapayapaan sa gitna po ng mga bagyo ng ating buhay? Unang-una po, remember God's promises. Pangalawa, recall God's faithfulness. At yung pangatlo po, release your worries. Amen po. Kaya nga bilang conclusion na lang po, kung babasahin natin doon sa last verse na binasa po natin, di ba? Anong sabi ng mga Ehipsyo? Umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Amen po. So grabe no, ganun ipinakita ng Panginoon yung kanyang sinabi, na yung kanyang pangako doon sa mga Israelita kay Moises. Amen. Ipinakita niya talaga, amen, na yun, na ginawa niya talaga sa buhay ng mga Israelita. At nakita yun mismo. Amen, yun po yung kagandahan dun Nakita mismo ng mga Ehipsyo na humahabol sa kanila at nung Faraon. Amen. Na yung Diyos, amen, ng mga Israelita, ni Moises, amen, yung ating Panginoong Yahweh, ang siyang kumikilos at nagbubuhos ng pabor doon sa kanyang mga anak at lingkod. Amen po. At kaya din gawin ng Diyos yon sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid ko kay Lord. At tulad nga po nung sabi natin kanina, be still and know that I am God. Sabi po ng ating Panginoon. Amen po. Kaya po yun po ang ating Diyos sa buhay natin. Tayo na po yung manalangin. Lord, salamat po Panginoon sa oras na ito, sa muling mga bagay na itinuro mo po sa amin. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na palaging nagpapalakas sa amin, Panginoon, na nagiging sandata namin, Panginoon, sa aming buhay paglilingkod. Dalangin namin, Panginoon, palagi mo po kaming samahan at palaging alam namin, Panginoon, hanggat kasama ka namin, Lord, makakanasan po namin yung katagumpayan. Kaya bless mo, Lord, lahat ng mga nakapakinig ng iyong banal na salita at sa mga makakapakinig pa lang, Panginoon. Buksan mo, Lord, ang dukungawan ng langit at patuloy na ibuhos ang pabor sa buhay ng bawat isa. Dahil alam namin na ikaw yung Diyos, Panginoon, na pagbibiyaya palagi sa buhay namin. Salamat po, Ama, sa iyo namin binabalik ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen po. Glory to God po. Amen. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastora Melissa Jane Pastor. Sige po, binabalik ko na po sa ating MC ang gawain. Kemi Noemi. Amen. Praise God. Salamat po sa kapatidang kapahayagan ng salita ng Panginoon na ating pong